Karon nga hapon ang ato ang speaker, actually si kantayan niya naga-speak tatua. I remember mga siguro 6 years ago. Nag-speak na po siya bahin po sa Christmas party and Thanksgiving during that time, December also. And he is pastoring before sa Davao Christian Church as senior pastor for 16 years. Apan dunay plano ang Dios sa iyahang kinabuhi, mao na nga karon wala sa siya gidala nga church because maybe next year if God's willing ato ang tabangan si Pastor Val nga maka-start og church pod sa Maindangan. No, let's help that, pray to the Lord and the provision also. And he is a husband of one wife. Palakpakan si Teacher Flor na dinhi pud karon. Ug usa pud siya ka amahan sa usa ka anak, wala dinhi karon si Eli. And he is also teaching in Evangelical Mission College. And now he is also member of executive committee under my leadership, and he's our stated clerk sa Mindanao Presbytery. And this afternoon, let's welcome Reverend Valeriano Hiluca, our speaker for this Thanksgiving and Christmas celebration. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon. Hinay mong katapad, I'm blessed because you are here. Amen. No? Malipayon ang matag usa tungod kay kita nining kapunon nagkahiusa aron nga dayig, magasimba sa atong buhi nga Dios. No basa na kaganiha ang patukuranan sa ato nga mensahe nga pamalandungan ini nga takna sa kapunon. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog alang sa pangayo og tabang sa atong buhi nga Dios, atong sugdan ang pagpamalandong siyang pulong pinagi sa pagampo, magampo kita. Labing balaan gamhanan dalaygon og silimbahon namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga ikaw nagahatag og kahigayunan sa matag usa kanamo o Dios nga kami maghiusa sa pagsimba, pagdaig ug labaw sa tanan Ginoo sa pagpasalamat sa imong gibuhat ug sa imong pagka-Dios sa mga kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami sa trono sa imong grasya nining kapunon uban Lord ang pagpaubos sa among kaugalingon ug pagsalig nga ikaw makigsulti ka namo Ginoo pinagi sa mga pulong ning kapunon. Giampo namo ug gihangyo ikaw nga imong idihog kanamo, ibubo nga ni kanamo ang kaalam nga langit nun aron o Dios masabta namo ug among ikinabuhi imong mga pulong sumala gayud sa imong kabubuton. Salamat o Dios sa imong presensya nga may maghatag ka namo kalig-on kadasi nga magpadayon kami Ginoo nga maghiusa alang sa pagsimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat kini imong pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Maglingkod ang tanan. Once again, maayong hapon. God is good. And all the time, amen. Dalaygon ang Dios no sa atong mga kinabuhi. Ang atong passage this afternoon found in the book of Philippians as the basis of our theme for this Thanksgiving and Christmas celebration. In Philippians chapter 4 verses 4 to 10, dili na nato siya basahon. Kay ato naman nga gibasa kaganina, pero ato ning pamalandungan ang mensahe alang kanato ning kapunon nga giuluhan at thankful heart, trusting God's provision. Amen? Hapit na matapos ang 2025. Hapit na maabot na pod ang 2026. Nakapamalandong baka nga gamay na lang yun ang kulang. Makaabot na taog 2026. Kumusta man ang atong 2025? Kumusta ka ha? Makaingon baka kita nga thankful ta? Mapasalamaton baka ha ang atong kasing-kasing? Or bagulbulan ang atong
kasing-kasing. Sometimes in our lives, na mga dili maayo nga panghitabo sa atong kinabuhi. Yet, 2025 is almost over. And we are about to step a new year that is 2026. Kung atong pamalandungan ang atong kasing-kasing, unsa ka mapasalamaton ang atong kasing-kasing. Nung makita nato dinhi as we turn our attention in Philippians chapter 4 verses 10 to 20. No, kung atong tan-aw ni siya that this passage reads almost like a warm letter from a dear friend. Dili lang siya dear friend, but it is a letter of the Apostle Paul na puno sa pagpasalamat, full of gratitude, puno sa pagka-matinud-anon diha sa iyang relasyon, una ngadto sa Ginoo, ikaduha ngadto sa relasyon niya ngadto sa mga kaigsuunan sa mga Kristohanon sa siyudad sa Philippi. Gani si Apostol Paul, dili lang makita nato a man of gratitude, a man of sincerity, but also as a man of God, full of faith in God who provides. Amen? That's why makita nato dinhi na si Paul, when he writes this letter, he writes his words from a place most of us would never consider comfortable. Ngano man, because during this time, the Apostle Paul write this letter to the church in Philippians while he was in prison. Naa siya sa Roman prison, na bilanggo siya. Yet, the first message nga iyang gisulat ngadto sa mga taga Pilipos, ingon siya sa verse 10, "But I rejoice in the Lord greatly." Can we be greatly rejoiced when we are in the place that is not comfortable? Hello? Amen? Di ba? Lisod kayo na bilanggo siya dito sa dapit sa Roma. Yet, his heart shines with thanksgiving. Ang iyang kasing-kasing, nagpasalamat, mapasalamaton, puno sa pagpasalamat, puno sa paglaom diha sa Dios nga maoy magsasangkap. Amen? Paul, when he writes this from prison, this is the place where we do not want. Amen? Gusto ba man eh? Diba? Usahay gani sa atong pamilya, di man ta gusto gyud nga dunay panagbingkil diha sa panimalay. Dili ta gusto og kagubot, dili ta gusto og kasamok. Dili ta gusto nga ang atong panimalay dili maayo ang kahimtang. Nakapamalandong ba ikaw karon na sa imong kinabuhi that you have a grateful place to live in? Hello? Ang uban karon nasa malamig na Pasko. Manay na ikanta, sana kauban ko pa. O, di ba? Kay, ang ilahang kinabuhi, dili maayo. Alas, Thursday, nag-attend ko og graduation sa mga PDL. Mga person deprived of liberty. Pero kini sila na ay mga opportunity nga bisan tuod binilanggo sila pero doon na sila temporary nga kagawasan. Ug mao na part sa ako ministry to minister to this person deprived of liberties kanang tungod sa drug addiction. Daghan kaayo, no? Dinhi sa amot sa inyong sa kabantian sa buhangin, grabe ka daghan. Mga tao nga murag di gyud maayo ang ilahang kasinatian diha sa
diha sa bilangguan. Di ba? Kung kita ang nasa bilangguan, makapasalamat ka ta? Makaingon ka tag, thank you Lord. Di ba? Makaingon ka tag, salamat Ginoo kay naabot ko din he. Pero si Apostol Pablo, he was a man of gratitude. He's a man who really live a life that is thankful. Kana bitaw mapasalamaton ka sa Ginoo, likay gyud na sa balatian. Amen? Kanang mapasalamaton ka, likay na sa balatian. Kay ngano man kung mapasalamaton ka, dili magsakit ang atong dughan. Pero magsitag bagulbol, dali ra kay ta atakihon. Ma-high blood ta, hypertension ta, ma-stress ta. Di ba? Pero si Apostol Pablo, mapasalamaton siya. He is thanking the Philippians for their revived concern. But behind this gratitude, kung siya nakita ni Apostol Pablo, he sees something deeper. Sa mayang nakita niya, he sees God's fingerprints all over their generosity. Nakita ni Apostol Pablo na not because they were rich. Amen? Not because daghan silang mga bahandi ang mga taga-Pilipos. Pero tungod, nagpasalamat si Apostol Pablo, tungod kay nakita niya nga ang kamot sa Ginoo nagapanglihok sa Kristohanon sa taga-Pilipos. And I also believe that the God who worked in the life of the Church of Philippians is the God who worked in the life of Dikahoms Christian Church. Amen mo na nga karon nagpadayon, naglahutay. Amen magay nang karon nga naata dinhi kay dili masigo didto. Ingon pa si Pastor Jim mura yo tag tinapa didto. Amen. That's how God reveal his magnificent work diha sa atong kinabuhi. And diha sa kinabuhi ni Apostol Pablo, sa diha nga nakita niya nga ang kamot sa Ginoo nagapadayon pagpanglihok diha sa kinabuhi sa mga taga-Pilipos, dito nataw ang iyang pagka mapasalamaton. Amen? The truth is that when we learn to trace the fingerprints of God in the ordinary moments of life, diha magsugod nga kita magmapasalamaton sa Ginoo. Amen? Di ra ba taganahan og igo ra? Hello? Gusto kita og more. Amen? Mao na kita kandak more. Ya di ko kadahan og dili more kay kung walay bonus, buno. Di taganahan. Pero kung ma-appreciate na to ang panglihok sa Ginoo, even in a small or ordinary moments of our lives, diha magsugod ang kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen? Na-recognize ba na nato ang mga ginagmayng butang? Because I believe that gratitude grows when we recognize that God is quietly at work even through the small kindness around us. Wa mo nagpasalamat nga ang inyong silingan, ang manok sa inyong silingan ni tugtugaop alas 3 sa kadlawon? Nga nakamata mo. Ang iro sa inyong silingan alas 4, alas 5 sa kadlawon, ni paghot, ni aw-aw, unya nakamata mo sa inyong gibuhat, nagpagulbul. Wa nakatulog balik kay nagpagulbul. Amen? That small things reminds us that God is working. Amen? Nga ang Dios nagapamuhat gayud diha sa atong matag-usa kinabuhi. That's why si Apostol Pablo yun siya sa mga taga Pilipos nga, I am greatly rejoicing. I rejoice in the Lord greatly. Dili man pud ni siya linastikay kang Paul, because as he write this letter to the Philippians, nakita niya ang pagmuhat sa Ginoo diha sa kinabuhi sa mga taga Pilipos.
Muna nga karon nga kahaponon ato ning pamalandungan diha karon sa atong matag usa ka kinabuhi. A thankful heart trust God's provision. Kita may kay tamingon nga nay problemado na tong igsuon, ay ampo lang na sa Ginoo, musangkap lagi ang Ginoo. Unyag di musangkap. Di ta magpasalamat sa Ginoo. Nya murag feeling na to wa ta gitubag sa Ginoo, di ta magpasalamat sa Ginoo. Hello. Kay gusto na to ngay nigpangayo na to sa Ginoo, naa dayon. Gusto na to inigpangayo na to sa Ginoo, yes dayon ang Ginoo. Mo na nga atong kasing-kasing, ato daw i-check atong kasing-kasing. Grateful or complaining? Hello? January hangtod sa December, kay murag kuha naman kita. Tunga-tunga naman kita sa December karon. Kung sa mathematics pa, murag i-round off na to, murag diretso na yun na sa closing, di ba? How is our heart? Grateful or full of complaints? Atubangan sa Ginoo. Kung nakaroon nga kapunon, atong tubagon ang pangutana, how do we cultivate a thankful heart? Amen? We already know that God provides everything. We already know that God is our Jehovah Jireh. Amen? Pero nganong wala man nato na sinati. Nganong wala man nato na sinati ang kamot sa Ginoo nga nagapanglihok diha sa atong kinabuhi. Hello? Amen? Muna nga ato ni nga pamalandungan diha sa atong kinabuhi na ang atong pagkamapasalamaton sa Ginoo diha nato sa tinud-anay masinati ang tinuod nga pagpamuhat, pagpanglihok sa Dios diha sa imo ug sa akong kinabuhi. Ito ba nga ang imuhang katapat, ingna nga, you are blessed. Pero murag di tinuod. Hello? Ngano man, as we check our hearts, maybe we are not grateful. Amen? Amen? Kaya mura tagparot ba? You are blessed by God. You are blessed by God. Pero dili ta thankful sa mga blessing, even sa small blessing. Diba? Lingkod na to diya kaninha. Before 3 o'clock, inita uy. Diba? Murag likramo tab. Grabe yun, diba? Kunya, gibulat ta sa Ginoo tibok adlaw sa init, sige lang kitag likramo sa Ginoo. Di ba? Pero later on, makita na to na giun sa pagpamuhat sa Ginoo, saon na to nga makultivate ang atong kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen? Ingna imong katapad, mapasalamaton. Muna nga si Apostol Pablo, nagpasalamat gud siya sa Ginoo. Una, atong pamalandungan, first, we trust God's provision of contentment. Kung dili ta kahibalong nga matagbaw, kung dili ta makat-on sa tinuod nga satisfaction sa atong kinabuhi, dili gayud kita mahimong mapasalamaton sa Ginoo. Amen? Karon, naamoy exchange gift, Pastor J, di ba? Unay, sa school, sa work, na exchange gift. Unya, ang amount, 200 pataas. Unya, ikaw kay kanang giver man kay ka, di ba? Ay mo kay 500 yun, way labot ang balot. Karon pagdawat nimo kay, pagtanaw nimo, murag ko man kaabot og 200. Unya, apil mang ang balot, kwintada di ay sa nagpalit, nga 200 yun, gisirado. Di ba? Tinuod dili. Suko na sila, Pastor. Lain kailan tinanawan, Pastor J, oh? Muna sa verses 10 to 12, ingon si Apostle Paul, I rejoice in the Lord that at last you renewed your concern for me
Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, and I have learned to be content and in whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being in content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. Na si Apostol Pablo nakahibalo siya unsaon sa pagkinabuhi nga kontento tungod kay nasayod siya nga walay laing makahatag og contentment katagbawan kung dili ang atong Ginoong Hesukristo. Amen? Mao na atong pamalandungan diha sa atong kinabuhi. Contentment comes when we rest in God's presence instead of our circumstances. Amen? When our joy is rooted in who He is, not in what we have. Ngatong kalipay, nakagamot tungod kinsa siya, dili kay kung unsa ang anaa kanato. Amen? Isa na wallet dire. Di mo pataas. Dili gina nakukuhaon. Di ba? Tanawa inyong wallet. Ay lang karon. Pag tanaw nimo, di ba, madismaya ka? Ha? Di ba? Madismaya ka. Because true joy cannot be found in what we have, but when our joy is rooted on who the Lord is, tinuod nga kalipay atong masinati diha sa atong kinabuhi. Amen? Muna nga ang thankful nga kasing-kasing salig nga ang Dios lamang ang tinuod magahatag o katagbawan. Amen? Why? Because contentment doesn't happen automatically. Ang katagbawan dili na kanang pag-click lang nimo di ba? Usay gusto lagi ta nga pagpangayo na to sa Ginoo, hatag dayon. Pag-ampo na to sa Ginoo, tubag dayon. Pero ingon si Apostol Pablo na I know how to get along with humble means and I know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I learn the secret of being filled and in going hungry, both having abundance and suffering need. Di ba? Unsa man ang ato nga makatunan, no? Contentment is learned through seasons of life. Hello? Ang katagbawan atong makatunan sa diha nga makatun kita pag kinabuhi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Amen? Si Apostol Pablo mo na yang nasinati. Grabe, di ba? It is learned through season of life. Even in full, even in wants, in needs, in plenty, in hunger. Si Paul, in every season of life, kabalo siya that true contentment cannot be found in anything or anywhere else in the world, but only in the Lord Jesus Christ. Amen? Paul learned contentment not by escaping hardship. Not escaping hardship, but by walking with God through it. Wa mo na kapamalandong nga grabe ang atong kasinatian, ups and down sa 2025. Amen? Pero atong pamalandungan that our footprints along the way hangtod sa 2026 is not ours. It is by the Lord Jesus Christ. Amen? Nganuman, siya ang nagsapnay kanato. Di ba na ikanta na? Footprints in the sun. Yung piyangok lang ta, pero
di na to ma-recognize ang contentment nga gikan sa Ginoo. Muna ato nga pamalandungan diha sa atong matag usa ka Kristohanong kinabuhi. He didn't learn it when everything is perfect. Ang contentment, ang pagkatagbaw, nakatunan ni Apostol Pablo, dili lang panahon nga perpekto ang tanan. But he learned it by trusting that God had not forgotten him even in darkest moment. Why? Bisad naa si Apostol Pablo sa bilangguan, nabati niya ang pagpanglihok sa Ginoo. Even in our darkest moment. Di ba? Daghang mga panahon sa atong kinabuhi nga hapit. Di ba? Sa linog, murag hapit yun. Hapit madisgrasya. Di ba? Hapit mabangga. Hapit mabanggae. Hapit nahulog. Pero kanang hapit mo na ang presensya sa Ginoo na nagsapnay. Amen? Ato ba na nga napamalandungan diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Paul moves on to see that he has learned to be content. No, he learned to be content. Not in perfect time, not in good times. Usahay, good times ra gyud ta makaingon nga akong puno atong bulsa. Thank you, Lord. Kung i-ulcer gani atong bulsa, murag isurag, thank you, Lord. Ha? I-ulcer pang tiyan, i-ulcer pa yung bulsa. Asikang di malasa. Makapasalamat ta sa Ginoo, ana. Pero ingon si Apostol Pablo, I am greatly rejoice. Why? If we learn to trust God to provide contentment. Amen? Because contentment didn't drop from heaven like manna. He learned this in slow way, through shortage and abundance, through hunger and fullness, through the moments when he had more than enough, and the nights when he had to stretch out his faith like the old rubber band. Diba? Kanang pag-adto nimo sa imuhang butangan nagbugas ba nga, murag, karon na lang ginikutob, Lord. Diba? Murag, diha na magsugod og stress. Ano man, mabalaka na ka sa ugma. But if you learn to trust God, og kanira Lord, thank you. Amen? Kaya kung magbagulbul ka, mag-stress ka, masudlan to imong banudlanan sa bugas, dili. Nagdagdag ratag problema, manayon si Jesus nga, is there any among you who can add life if you worry? Amen? Ado na ba'y usa kaninyo nga makadugang siyang kinabuhi kung siya mabalaka? Mao na ingon si Jesus sa mga disciples, do not let your heart be in trouble. Trust in God, trust in me. Because contentment comes from the Lord. Contentment doesn't come from the things of the world. Contentment is not pretending everything is fine. Amen? Unsaman, it is the inner freedom of trusting that God has not forgotten us. Ang katagbawan nagpamatuod, kung kita natagbaw, satisfied sa atong kinabuhi, nagpamatuod sa pagpanglihok sa Dios diha sa atong matag usa ka kinabuhi. It is the ability to breathe peacefully even when the situation looks wild. Amen? Even the situation looks wild. Yes, because
Life must go on. Padayon tang ano man, buhi, gamhanan ang atong Dios. Amen? Mao na atong pamalandungan diha sa atong matag usa ka kinabuhi. First, we trust God's provision of contentment. Amen? Kay kung dili lagi ta matagbaw, dili gyud ta makabaton og kasing-kasing nga mapasalamaton. Kung walay katagbawan diha sa atong kinabuhi, dili gayud kita makabaton og kasing-kasing nga mapasalamaton sa Dios. If we are not living our lives in contentment and satisfaction because we are focusing on the things of the world rather than our God, rather than who our God is. Una na itong hinumduman that God is the source of our contentment. Amen? Ikaduha, unsaon na to pag-cultivate sa kasing-kasing nga mapasalamaton. Second, we trust God's provision of strength. And this is very familiar kaayo nga passage, di ba? Na-memorize na ni centuries. In verse 13, no sige ngon? Basa, ready go? I can do all things through Christ who strengthens me. Gas-gas na kayo ni nga verse. But let us remember that we can trust God's provision of strength. That's why hangtod karon nakalampas kita sa mga problema, mga katalagman nga miabot diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Gilikay kita sa Ginoo because of His provision of strength. Amen? Christ gives power not only to overcome but to endure, to remain faithful, and to keep going when life feels heavy. Wanang nakapadayon ta, di ba? Ang mga Kristohanon bisag daghang problema pero matingala ka nganong kanunay padayon ng alagad sa Ginoo. Look at the person beside you. Tanawa, di ba? Tana ka nang nasa imong likod, tanawa. Di ba, di mo makita nga murag puno og problema. Nga naman, because it is the provision of God's strength. Amen? Muna nga, si Paul, he is not boasting about his experience, no? He is not boasting about his like what we call the human superhero ba, di ba? Sa diha ngayon siya nga I can do all things. Dili siya superhuman nga nakakuan nga di ba kung naay mga problema at lupa din si Superman, di ba? Dili man nana ang mga Kristohanon. Even si Superman naay limitation. Si Batman, pinsa pa man ang Batman. Di ba? Pero si Paul, he is not boasting about superhuman achievements. Why? Even when he said, I can do all things through Christ, he is declaring a deeper truth that Christ gives strength to endure, to persevere, and to stay faithful. Dili ta makalahutoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga, mga igsuon, this is an honest confession. Ngano ang mga pastor, bisag walay sweldo, walay sakto nga kanang ibutang na tuog, say rate ba na ang kanano? Kanang sa daily rate, di ba? Pero ngano man nga nilahutay. Hello? Because of God's provision of strength. Aron dili ang mga pastor dili mga superhero. Mga pastor dili membro sa Avengers. Amen? Pero ang mga pastor anak og tinawag sa Ginoo.
Ginoo nga maghatag og kusog nga mulahutay, mupadayon ug magpabilin nga matinud-anon. The same also sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Amen? I pray and I declare that Dika Home Christian Church will experience the provision of God's strength aron magpadayon dili lang 2025 hangtod 2026 hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Palakpakan na to atong buhi nga Dios. Christ gives strength to remain steady when the world around you become steady. Diba? Tanaw na to atong ang Pilipinas lang ay namo atong laing nasod. Hello. Kumusta man ang atong yutang natawhan? Diba? Grabe ka problemado, diba? Pero di ata matingala kay ang mga Kristohanon malipayon gihapon. Amen. Di ata matingala kay ang mga Kristohanon padayon gihapon. Why? Because we have a living God who provides the strength we need. Amen? Muna ato nga pamalandungan. Biblical strength often looks like peace in a storm. Hope in uncertainty, courage in trials, and the grace to take one more step when you feel empty. Inana ang pagsangkap ug kusog sa Ginoo. Dili ta himon nga superhero sa Ginoo. Mo na matingala ka na nakalingkawas sa mga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi. Diba? Tapi ka imong katapa din na, congratulations. Why? Because we are recipient of the strength coming from the Lord. Amen? Dili gikan sa MX3 unsa pa tong kape pa sud nga gamhanan nga kape, o di ba? Karon grabe kay mga kuandon, mga herbal, di ba? Para mobalik ang kusog. Ang mga senior daw pag moinom mobalik pagkabata, di ba? Pero tinuod man gyud na kay ang magatigulang magkabata man gyud ang batasan. Di ba? Pero we are blessed because we have peace panahon sa storm sa atong kinabuhi. Doon natay paglaom panahon sa mga uncertainties sa atong kinabuhi. Doon natay kadasig bisan adunay mga kalisdanan. Amen? Tungod sa grasya sa Ginoo. Tungod sa kusog nga iyahang ibukbo nganhi kanato. Munang Philippians 4:13, di ba? Oh, Christ, I can do all things through Christ who gives me strength. Why? Because Christ strengthens His people not only to win battles, but to withstand the seasons of waiting. Amen? Muna nga, bisan wala pag itubag sa Ginoo, padayon gyud ta. Amen? Dili ta mo give up. Dili ta mo surrender. We trust God's provision of strength. Una, sometimes ato ni pamalandungan diha sa atong kinabuhi. That God strength is not always the power to break down walls. Pero unsa? Sometimes it is the grace to stay standing when the wind wants to blow us over. Diba? Kanang kusukusuho na ka sa mga problema. Grabe ang problema nimo, murag wala og tuo, napay likod, napay atubangan. Pero nganong nagpabilin man ka nga nagtindog tungod sa kusog nga gikan sa Dios. Muna nga ang kasing-kasing mapasalamaton, kasing-kasing nga nagasalig sa kusog nga isangkap sa Dios. Pero kana kaning mga bagulbulan, ang paborito nga kanta na, My Way. Hello? Murag dili ka-relate diri nga side. Murag diri ra ama. Ano ba? I did it my way.
No, di ba? Pero kasagaran sa atong mga dalanon, palpak. Amen? Pero kung ang kusog, gikan sa Ginoo, makapadayon, makalahutay, even hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen? Nga naman, ang kusog nga ihatag sa Dios mao ang grasya nga magpabilin kita nga motindog bisan pag-unsaon ug kuso-kuso sa hangin. Mga pagsulay, mga problema diha sa kinabuhi. Ikatulo, atong pamalandungan. Unsaon nato pag-cultivate ang kasing-kasing nga mapasalamaton. Ikatulo, unsa? Trust God's supply. Una, trust God's provision of contentment. Ikaduha, trust God's provision of strength. Ikatulo, trust God's provision, God's supply. God's provision gihapon. Amen? Muna, ingon siya sa verse 19 nga grabe ka, familiar kayo na to nga ug paborito kaayo nga nagani atong igsuon nga problema ato ding basahan, ato ding memorizean. Di ba? Ready go atong basahon? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ato hinumduman that Christ meets our needs not according to the world's limitation, but according to His limitless riches. Amen? Karon, ingon ang sekretary sa DTI nga 500 pwede pang Noche Buena. Uyon mo na. Bugat yun lang naman Pastor Jay. Upgrade na pod. Kasi mga college student. Sugod ugma, inyong baon 50 na lang sa usa ka semana. Makaya dili. Dili daw. Dili, di ba? Why? Because the world, ang atong gipuy-an is limitado. But our God has His limitless riches. Amen? Magkabalintong-balintuad ang kalibutan, ang atong Dios magpabilin nga Dios. Nga Dios nga magkasangkap sa tanan nato nga mga kinahanglan. Atong hinumduman, a thankful heart isn't born in comfort. It's born in trust. Kaya kung dili gyud ta malaumon, masaligon ngadto sa atong buhi nga Dios, dili gyud kita makabaton og kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen? When we see God moving behind the scenes, we realize His timing is perfect and His purpose is sure. Gratitude flows naturally. Ano man, nakita na to ang lihok sa Ginoo. Atong gi-recognize ang lihok sa Ginoo. Even in the smallest things nga atong na-experience, atong gi-recognize ang lihok sa Ginoo. Diba? And many biblical passages teaches about the miracles. Una, the widow, panahon ni Elisha. Kung siya yung ingon si Elisha, na problema siya kay maningilay sa utang. Patay. Kay namatay man niyang bana. Ingon kung mamatay, impas tanang utang. Wa man di ay. Kay naningil man ang giutangan sa iyang bana. Nya adto siyang Elisha, ingon siya, tabangi ko. Nya ingon ba si Elisha, unsa may nas inyo? Ni siya to ay jutay nga lana. Pero God supply. God performs miracle. Katong bata gadunay tinapay ug isda. Ang bata dunay 12 ka basket nga tinapay. 12 ka basket? Doon na bitaw. Sobra sa gamay niya nga isda ug tinapay. Tungod sa milagro sa Ginoo.
Amen? Hello? We must recognize that our God is a God who works, who has His own timing. Perfect ang iyang timing. Na purpose. Sure ang purpose sa Ginoo. Kaya kung ma-recognize nato ka na diha sa atong kinabuhi, atong kinabuhi ang tinuod nga kasing-kasing nga mapasalamaton. Muna atong pamalandungan. Paul speaks a promise many believers have held unto through the centuries. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Muna gi-recognize ni Apostol Pablo ang mga gibuhat sa mga taga Pilipos, no? My God will supply all your needs according to His riches. Maybe ang supply sa Ginoo not some, di ba? Of your needs. Not only the needs you can afford, not needs according to the world's economy. Grabe yung economy ron sa DTI. Kaya 500 rin. Pero kung sa ingon ha, all your needs. Hello? Di ta makapalit og bugas daghan kung di mabot ang tag 20 pesos. Pero ingon ang Ginoo, all your needs. Dili atong wants pod. Masahay kay mas mulabaw pa man si Ginoo. Ang isangkap sa Ginoo unsa lang according to your needs. Hello? God will supply all your needs. Huwag labot ang wants. Ang wants, unsa man na? Addition na sa Ginoo. Amen? Addition na sa Ginoo. Muna nga ingon si Apostol Pablo, God's supply is not limited by inflation, by economic conditions, by human resources, or by uncertainty. His provision flows from His own riches. Amen? Kung man ang riches sa Ginoo, eternal, abundant, and immeasurable. Sometimes He supplies material help. Sometimes He supplies opportunity. Sometimes He supplies His strength when solutions are delayed. Manausahay, kamatikod mo nga, nay problema pero nakalahutay ta. Later on, experience na to ang kasulbaran. Gisupply sa Ginoo ang kusog aron kita makalahutay. Amen? Sometimes He supplies peace when answers are unclear. And sometimes He supplied deeper trust so we can walk by faith. Amen? But surely, God supplies every need that align with His perfect timing, His purpose, and His plan for shaping us into Christ likeness. Amen? Kung dili ta mahimong sama kang Kristo, wala pa gyud nato natagamtaman ang tinuod nga provision sa Ginoo. Kaya kung matagamtaman nato, even in difficult situation, we can say, salamat Lord. Amen? Makaingon tag, salamat Ginoo. Surely we can trust that He always supplies what His children truly need. Muna atong pamalandungan. A thankful heart is formed when we learn to see God at work beyond our circumstances. Amen? Ikaduha, a thankful heart is not rooted in having everything we want, but in trusting the God who knows exactly what we need. Ikatulo, true gratitude flows from the confidence that God's timing is perfect and His purposes are always good. So, pangutana, kumusta ang atong kasing-kasing? Mapasalamaton ba o puno sa pagbagulbol? True gratitude flows from the confidence
that God's timing is perfect and His purposes are always good. Amen? God provides satisfaction by teaching us contentment. When our joy is anchored in Him, we discover peace. Whether we have little or much, satisfaction is not found in abundance, but in resting in God's faithful presence. God provides strength through Christ, and this strength is not merely for success, but for endurance. Grace to remain faithful, hopeful, and steady in every season. In weakness, Christ empower us to keep walking, trusting, and believing. Amen? And last is, God provides supply according to His riches in glory. He meets every true need in ways that shape our faith and draws us closer to Him. His provision may come through people, opportunities, or inner peace, but it is always timely and sufficient. Amen? O na atong pamalandungan karon taknaa. A thankful heart. Trust God's provision. Are we really thankful? Kumusta man ang atong kasing-kasing? 2025, hapit na tamubiya. 2026, atong dawaton nga adunay pagpasalamat kay diha sa Ginoo adunay katagbawan, diha sa Ginoo adunay kusog, diha sa Ginoo adunay pagsangkap. Magampot ha? Father God in heaven, thank you Lord for your words reminding us how good and faithful you are. Lord, pasaylo ami Ginoo nga daghang panahon sa among kinabuhi o Dios, nga among kasing-kasing puno sa pagbagulbol, among kasing-kasing puno sa mga kabalaka, nga among kasing-kasing puno sa kahadlok. But Lord, thank you for rebuking us. Thank you for teaching us, Lord, that we need to trust you to provide contentment, to trust you to provide strength and your provision for our every needs. Lord, ikaw magapang pamuhat Ginoo sa mga kinabuhi, panalanginan nimo o Dios, imo makanakan, imo katawhan Ginoo sa Deka Homes Christian Church o God. That Lord, we will live 2025 full of hope, full of courage because of your presence in us. We thank you and we love you in Jesus' name. Amen. Deka Homes Christian Church, Block 33, Lat 11 and 13, Deka Homes Subdivision, Cabantian, Davao City. Certificate of Appreciation is warmly presented to Reverend Valeriano M. Geloca.